and light waves. NOAA scientists, or the National Oceanic and Atmospheric Administration, primarily use sonar to develop nautical charts, locate underwater hazards to navigate, Ang Metro Manila ay ibinalik na po sa Alert Level 3. Kumusta kaya sa lalawigan ng Marinduque? At ano kaya ang status ng COVID-19 sa probinsya? Alamin natin yan sa ating programang Kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque. Ako po si Romeo Matac Jr., ang inyong Provincial Information Center Officer. Welcome sa ating Kapihan sa PAA Marinduque, kung saan ay kinakapanayam natin ang iba't ibang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo makalipas naman po o ilang araw makalipas nating salubunging sama-sama ang bagong taon?
Sa lahat po ng ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa atin pong programa, welcome po. At tayo po ay nagbabalik nga ni dito po sa ating programa na Kapihan. At papasadahan po muna natin mga kababayan ang ilan sa mga kaganapan dito sa ating lalawigan sa nakalipas na mga araw. Alamin din po natin mula sa ating panauhin kung ano-ano po yung mga hakbangi ng ating pamahalaang panlalawigan dahil nga po sa banta ng COVID-19, sa patuloy pa rin na banta ng COVID-19 at ang pinaka mapanganib na dulot naman po nung tinatawag na Omicron variant. Kung kayo po ay nakatutok na sa atin pong programa, maaari po kayong bumisita naman sa atin pong Facebook page sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Live po tayo ngayon sa atin pong telebisyon. Dito po sa bayan ng Gasan, Mugpog at sa bayan po ng Buwak. Naka-live na rin po tayo sa official Facebook page ng Philippine Information Agency Marinduque. Gayon din po sa akin naman pong official Facebook account, ang Romeo Mataak Jr. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, maaari po kayo magpa-shoutout para maalaman po namin ano ang sitwasyon dyan sa inyong mga lugar, mga kababayan. Mga kababayan, narito po ang ating Provincial Health Officer sa katauhan po ni Dr. Gerardo Caballes. Magandang araw po, Doc. Welcome po. Welcome back sa ating Kapihan. Hello, Doc. Hello, Doc. Hi, Doc. Magandang araw po. Babalikan po natin si Dr. Caballes. Mukhang nawala ho siya sa ating linya. At sa pagpapatuloy po ng atin pong balitaan o ng atin pong programang Kapihan, ay ibabalik po natin maya-maya si Dr. Caballes. Tawagan lamang po natin si Dr. Caballes. At aalamin po natin sa kanya mismo ang update ng COVID-19 sa probinsya. Hello, Doc. Magandang araw po. Welcome back po sa ating programa. Magandang umaga, Myong, at sa ating mga tagapakinig po. Opo. Doc, ano na po ang update ng, kumusta po muna kayo, kumusta po ang selebrasyon ninyo ng Pasko at ng Bagong Taon? Mabuti naman kaming lahat dito sa Provincial Health Office at personally kahit pa paano na-celebrate namin ang Pasko at ang Bagong Taon. So we would like to thank God na kahit pa paano nairaos namin ng maayos at masaya yung Pasko at saka yung Bagong Taon. We welcome the New Year. Hopefully, mas maayos tayo ngayong taong 2022. Doc, ang Metro Manila at ilang bahagi ng mga probinsya, mga karatig probinsya sa NCR ay ibinalik po sa Alert Level 3. Pero bago yan, Doc, ano po muna ang latest status ng COVID-19 sa Marinduque? Ang COVID-19, status ng probinsya sa ngayon, ay nakatutok na tayo dito dahil doon sa bagong mga kaso na naitala, yung una nung December 30 na naitala tayo ng isang kaso na nagmula sa isang ahensya ng National Agency ng dito na naka-locate dito sa bayan ng Buwak. At noong January
ay nagkaroon tayo ng additional na 10. So medyo na-alarma ang Provincial Health Office at mga concerned rural health centers doon sa 2 bayan na nagpositibo doon sa 10. Tigli-5 yung nangyari noong January 1, 5 sa Buwak at 5 sa Buenavista. Yung sa Buwak, tinututukan natin pareho yan dahil doon sa Buwak ay 4 doon sa bagong naitala na 5 ay actually galing din doon sa same national agency na nabanggit ko kanina. So sa makatuwid, bali naging 5 yung kaso na nagmula doon sa ganoong mula doon sa national agency na nabanggit, So yung sa Buenavista ay 4 doon sa kaso ay magkakapamilya, At unfortunately, noong nag-imbestiga kami, ay doon sa pamilya yon ay umuwi na galing sa kabilang lugar, Meaning sa, I think, Metro Manila, yung pinanggalingan ng kamag-anak na positibo noong January 1, sa Buenavista. So, ano yung implikasyon nito? Tinututukan namin ito dahil actually dun sa variant na Omicron, Dahil alam naman po natin na ang buong Pilipinas, as far as the COVID-19 situation is concerned, ay patutok dun sa bagong variant na napag-alaman, through the different studies all over the world, ay mas nakakahawa compared dun sa mga naunang variants. Ito ay nakakahawa ng higit sa Delta na pinanggalingan, kung matatanda, ay pinanggalingan nung unang bugso ng surge dito sa Marinduque, nagdala ng ilang kamatayan sa ating bayan, yung sa Delta, mga nakaraang buwan. At dahil dito, yung Omicron variant na nakita natin, mas nakakahawa, siyempre, alertado tayo dahil ayaw natin na magkaroon ng another wave, another surge na cases dito sa Marinduque at magkagaya yung situation natin nung nagkaroon tayo ng Delta. So ayaw nating maulit yun. Maraming implikasyon ng una, hindi natin alam kung magiging kainat na mga tao na nahawan ng Omicron, especially so dun sa mga tao na hindi pa kasi sa ngayon kung herd immunity Doc, parang putol-putol yung ating communication kay Doc Caballes. Balikan nga natin si Doc, At Doc, pasamantala po muna namin kayong puputulin dahil putol-putol ho yung inyong dating sa amin Saglit lamang po mga kababayan at palitan lamang natin yung linya ni Doc dahil napakahalaga po nung impormasyon na ibinabato sa atin at ibinabalita po sa atin ng ating pong Provincial Health Officer. At ito nga po yung may kaugnayan naman sa update ng COVID-19 sa lalawigan at mamaya po alamin din natin sa kanya ang sitwasyon naman po ng vaccination rollout sa probinsya. Ito si Dr. Caballes, nilipat lamang po natin ng linya dahil nagkakaroon tayo ng problema kanina. Doc, magandang araw po muli. Good afternoon po ulit. Good morning, Doc. Good morning, opo. Good morning. Opo. Doc, kanina naputol po yung ating discussion hinggil po dun sa update na sinasabi ninyo. Pagpapatuloy lamang po, Doc. Okay. So, ang sinabi ko nga, binabantayan natin yung situation natin sa mga bagong tala na nagpositibo, nung nakaraang January 1, especially. Kasi noong December 30, nagtala tayo ng isa, yan ay sa bayan ng Buwak.
At noong January 1, nagkaroon tayo ng panibagong 10 kaso. Yung 5 kaso out of the 10 ay mula rin sa Buwak. At yung kaso sa Buwak na yung 5 bagong kaso, 4 doon ay mula sa isang ahensya ulit na pinanggalingan din noong kaso noong December 30 na isa. So sa makatuwid, doon sa Buwak na 6 na kaso, 5 doon ay pinanggalingan lang ay isang opisina, isang national agency office, no, na nandito sa Buwak ang office. So, tinitingnan namin yung posibilidad na ito ba ay galing sa labas or ito ba ay locally transmitted na variant. Ang dahilan nito, kung galing po ito sa labas, ay baka may posibilidad na baka ito ay Omicron. Kasi galing nga, no, sa kabila. Yung nangyari din naman sa Buenavista ng January 1 na may 5 kaso na naitala din, 4 dito sa 5 ito ay galing sa isang pamilya. Na ang isa, na kamag-anak dun sa pamilyang yon ay galing sa Metro Manila. So sa makatuwid, ito ay binabantayan namin ng maigi dahil may posibilidad na baka tayo ay dinatnan ng Omicron variant dito sa ating probinsya. Ano ang implikasyon nun, no? Ang Omicron kasi, ang medyo alertado tayo ay dahil ang Omicron ay napakabilis manghawa. At yung paghawa ng Omicron ay walang pinipili, no? Vaccinated ka man or hindi, pwede kang mahawa ng Omicron variant. Ang maganda namang side doon sa Omicron, ay kapag vaccinated ka at nahawa ka ng Omicron, ay kadalasan, ang manifestation mo ay mild lang. At yung iba nga ay asymptomatic pa. You know? So pero, ayaw natin ng Omicron dahil nga yung usapin na napakabilis manghawa. At ito ay kailangan nating idikit, no? Doon sa sitwasyon natin sa probinsya na marami pa tayong unvaccinated na mga kababayan. Yung mga studies kasi, no, sa abroad, no, tungkol dito sa Omicron, kapag nahawa ka naman ng Omicron at vaccinated ka, malamang-lamang na hindi ka madidisgrasya. At ang presentasyon mo ay mild at or moderate lang at hindi mo kailangang ma-hospital, no? Marami din doon ay walang mararamdaman at magpapatuloy na asymptomatic. Ang problema, kapag hindi ka vaccinated at nahawa ka ng Omicron, ang implikasyon nito ay mas makakapagkalat ka dahil mas tatagal yung virus sa katawan mo. Dahil ang mga unvaccinated na mga tao, kapag tinamaan ng Omicron, and for that matter, tinamaan ng anumang variant, ay mas malamang na magkakaroon ka ng mas matinding clinical manifestation. As a matter of fact, nakita natin ito sa ibang variants, doon sa Delta, na nung pumutok yung Delta ng mga nakaraang buwan, last year, ay marami ang namatay doon sa mga tinamaan ng Delta at karamihan doon actually are unvaccinated. So ano po ang ibig naming sabihin, no? Yung Omicron, katakutan natin dahil medyo mabilis yung hawahan. Pero may solusyon naman kaming nakikita para maibsan natin yung mabilis na hawahan. At yan ay mabigyan ng proteksyon yung mga tao na pwedeng mahawahan ng variant na yan. At ang solusyon, pinapaulit-ulit namin, ay sana yung mga hindi pa nagpapabakuna, ay magpabakuna na. Para naman kung tamaan kayo ng anumang variant na dumating dito sa atin, ay mas malalabanan noong taong yon yung variant o yung COVID-19 mama. At pangalawa, yung virus na yon, kapag vaccinated ka kasi, ay hindi masyadong nagtatagal sa katawan. So ang implication
ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon yung virus na magpalipat-lipat sa iba't ibang tao, no? So kasi pag nagpalipat-lipat yung virus sa iba't ibang tao, hindi natin alam anong klaseng mutation ang mangyayari. Ang Omicron, tulad ng nasabi ko, ay mild pa rin ang presentation, especially dun sa mga tinatamaan na vaccinated. Pero kapag yung Omicron, for example, ay nagpalipat-lipat, dahil nga, di ba, ang sabi natin kanina, yung Omicron ay madaling mahawa, yung iba, So kapag nagpalipat-lipat ito sa iba't ibang tao, dahil nga dun sa mabilis na hawaan, hindi tayo nakakasiguro kung habang lumilipat ito sa iba't ibang host, ay nag-mutate yung virus. At hindi natin alam, kung yung mutation na yon ay i-evolve sa isang variant na mas matindi ang clinical presentation or mas matindi yung manifestasyon dun sa isang tao na tatamaan. So, kaya nga habang nandito yung sitwasyon, ay inuulit namin na dapat ang habuli natin ay yung mabilis na vaccination vaccination program natin na ma-vaccinate sana yung at least 70% ng population. Sa ngayon medyo malayo pa tayo doon, as we speak, yung vaccination rate, ng probinsya as of January 2 ay halos 67% pa lang ang fully vaccinated dun sa population na 70%. So malapit-lapit na tayo actually dun sa 70% herd immunity, pero ang suggestion nga namin hanggat maaari dahil dun sa mga variant na lumalabas, na paulit-ulit dito sa ating sitwasyon na ito sa COVID, ay ang suggestion ng mga eksperto ay dapat mga 80 to 90% ang makover ng population para maprotektahan lahat, including those na kung anuman ang dahilan ay hindi talaga mapabakunahan. Tinitingnan namin yung data ng vaccination rate ng probinsya, at ang pinakahuli pa rin doon ay yung ating mga indigent population at saka yung ating mga senior citizen, sa mga bayan na bayan-bayan, ang pinakamataas na vaccination rate, and we would like to commend, yung bayan ng Santa Cruz dito ay ang bayan ng Santa Cruz na ang population, ang nabakunahan na po ay halos nasa more than 70%, Ang Santa Cruz po ang nangunguna, halos 80% na sila, 79.97% ang vaccination rate nila. Ang Buac ay 73.89%. This is followed by Buenavista, 63.12%. Followed by Torrijos, 59.66%. Yung Mugpog po, ay yung Gasan ay 57.37% at ang Mugpog ay 56.85%. So ito yung performance ng ating iba't ibang bayan. Ito po ay nakaangkla dun sa 70% target population. So in other words po, medyo malayo pa tayo na ma-achieve, yung so-called herd immunity dito po sa ating probinsya. So ang pinapakiusap ko sa lahat, dapat yung ating vaccination program ay mailapit natin doon sa population na medyo
ang performance ay medyo mababa pa po. Ano po yung sektor na ito? Ito yung mga senior citizen pa rin at ito po rin yung mga so-called indigent. Yung senior citizen, for example, is halos 52% pa lang, no? Ang nababakunahan. Yung so-called indigent population ay ang nababakunahan pa po ay 23.28% pa lang. So may lag tayo ng halos mga 34,000 pa dito po sa ating sektor na ito, no? So ito yung mga tao na ang pinapakiusap ko sa lahat ng mga vaccination units, no, ng bawat bayan ay kailangan na po nating mag-extra effort dito at talagang puntahan natin sa kabaranggayan, no, yung mga taong ito. Kasi dahil nga probably indigent sila, baka yung pamasahe ay problema na nila, no? Or yung pagpunta doon sa mga lugar na vaccination, kung malayo-layo sa kanilang lugar, ay medyo nagkakaroon ng problema. So ito naman ho ay ginagawa na ng ating mga municipal health offices, no, sa 6 na bayan. As a matter of fact, kami sa PHO ay tumutulong na rin. At inaakyat po namin, no, at pinupuntahan yung mga pinakamalalayong lugar dito sa ating lalawigan, no? At tumutulong na rin kami para ho yung mga pinakamalalayo ay mapuntahan at makumbinsi lahat, no? Na magpabakuna dahil sa pananaw po namin dito sa aming opisina ay ang solusyon natin para po hindi tayo tamaan noong Delta na naranasan natin na nagbigay ng katakot-takot na problema ito po sa ating probinsya ay ang agarang pagpapabakuna at ma-reach po natin yung so-called herd immunity na sa ngayon ho itinaas pa ng mga eksperto sa 80 to 90%. So, yun lang ang message na gusto kong ipaabot, no? Na sana tayo po ay magtulong-tulong, magpukumbinsi sa lahat, no? At yung mga tao po ay sana wag nang maniwala dun sa mga fake news na patuloy, no, na dumadami at dumadaloy sa ating mga social media. So, mas maniwala po tayo sa mga otoridad na ang pinanggagalingan namin actually ay mga datos na nanggagaling sa mga eksperto, pinakamagagaling na scientist dito po sa ating bansa at sa mga scientist sa buong mundo, no, na pinangungunahan ng of course ng WHO. So, yun lang po ang pinapakiusap namin at sana mag-ingat po ang lahat, no? Rest assured na ang provincial government sa pangunguna po ng ating gobernador, si Governor Presby Velasco Jr. ay nagsisikap po, no, na mabigyan tayo ng pinakamahuhusay na pamamaraan para po matugunan natin yung pangangailangan natin dito sa COVID-19. As a matter of fact, miniting po kami ni Gob, no, kahapon. At ang alam ko ay magbibigay siya ng executive order na bago para po ma-address, no, yung threat ng Omicron variant na makapasok dito sa ating probinsya. At yung executive order na po yun ay base sa consensus decision ng ating pong mga local health experts dito sa ating provinces at dito sa ating province, no. Ito po ay desisyon na pinagdesisyonan naming lahat, no, sa health sector at inadvisean po namin ng maayos si Governor at siya po ay maglalabas, no, noong executive order na sa tingin naming lahat ay medyo mahigpit, no. Alam ko po hindi masasayahan ang lahat pero sa tingin namin ay ito po ang dapat na gawin kung gusto nating maprotektahan yung ating mga
kababayan dito po sa ating mahal na probinsya. So, yun lang po at magsisika po ang provincial government, no? Sa pamamagitan ng iba't ibang opisina ng provincial government at pagdating sa health sectors, pamamagitan po ng provincial health office, rest assured na kami po ay naka-alerto at nakaantabay para ho mabigyan kayo ng kaukulang mga advices at mga informasyon para magamit nyo po, no, sa pagresponde para sa proteksyon ng inyong mga sarili at inyo pong mga pamilya. So again, napakiusap ko na patuloy tayong mag-observe noong health protocol. Yan po rin po ang solusyon natin sa variant na Omicron. Pag may sintomas, magpatingin ka agad sa doktor at mag-self-isolate. At kung positibo, ay sundin po yung advice patungkol dun sa tagal or duration ng quarantine, no? O ng isolation. Yun lang po at maraming salamat sa inyo, ano, sa pagbibigay ulit sa amin ng daan para makapagbigay ng mga mahalagang informasyon sa ating mga kababayan dito sa ating probinsya. Doc, ilang katanungan lamang po Doc, bago po namin kayo bitawan sa ating pong programa. Dahil kamakailan po, Doc, ay nagkaroon o wala tayong naitalang aktibong kaso sa lalawigan o sa buong probinsya. Ano po kaya, Doc, yung mga nakita nating mga pamamaraan? Bakit nagkaroon sa ilang mga araw, umabot tayo, Doc, ng isang linggo, halos isang linggo, Doc? Natutuwa tayo dahil sa buong Mimaropa, tayo ay nanatili sa mga nakalipas na araw ng pinakamababa na aktibong kaso at sa matter of fact, wala po ngang naitala. Ano po kaya yung mga nangyari nung mga panahon na yon at bakit hindi po natin yon kayang ma-replicate sa mga dumarating po na mga araw as like for example, today, meron na po tayo na itala na mga aktibo pang kaso, Doc? Okay, unang-una, kung mapapansin mo, tumataas naman yung ating vaccination rate dito sa probinsya. So, ang tingin ko, malaking bagay yun, no? So, matter of fact, kung titingnan mo, even yung mga namatay, no, dito sa ating probinsya, medyo huminto na eh. Ang last recorded death ng province is actually noong November 26 pa. At ito, kung titingnan natin yung datos, ito yung mga panahon na medyo umaangat na, no, yung vaccination rate ng province. Pangalawa, ang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng magandang statistics in the past, yung mga binanggit mong time frame na yon, no, ay dahil dun sa pagsisikap ng lahat, no. Unang-una yung mga frontliners natin sa iba't ibang munisipyo, yung very commendable yung kanilang ginagawa eh. As a matter of fact, I would like to inform you, Myong, na even nung December 31, may mga lugar na continuous yung pagpabakuna. Halos wala nang pahinga eh, yung ating mga health workers, no, sa iba't ibang bayan. Ang pero despite of that, unfortunately, ay talagang may mga kababayan tayo na talagang ayaw magpabakuna. Ang iniisip ko naman dito, dahil syempre, ayaw nilang magkalagnat o magka-side effect, nung ayaw nilang maranasan yung side effect during the holiday season. Kaya medyo nag-decline din yung mga nag-a-accept ng vaccination during the period na palapit yung Pasko at palapit yung bagong taon. So we would like to think na come this week, no, ay aangat ulit yung mga gustong magpabakuna. And hopefully, ma-reach natin yung herd immunity na sinasabi ko kanina. So, pangatlo, yun ay dahil dun sa kahigpitan ng ating mga patakaran dito sa probinsya, no? Actually, kung minsan napupulaan tayo dito, no?
kuminsan nakikriticize dito si Governor dahil nga sobrang higpit natin sa pagpapapasok ng mga tao na galing sa ibang lugar. Pero nakita naman natin yung epekto nito anong mga nakaraang buwan. Tulad nga nung binabanggit mo na dumating tayo na talagang nag-zero tayo At we were commended by no less than the director ng Mimaropa na doon sa ating performance. Yun yung mga nakikita ko na ilan, At pangalawa, nagpapasalamat din tayo dahil yung lahat ng effort na iba't ibang mga opisyales ng ating lalawigan ay talagang nagtutulong-tulong, For example, even yung ating congressman, si Speaker Velasco, ay talaga hong nagsikap na magpadala ng katakot-takot na vaccine dito. Kasi sa inyong information, hindi ito nakikita sa ibang lugar pumunta kayo ng Quezon, even sa ibang lugar ng Metro Manila, wala pa pong booster doon. Pero dito, sa ating probinsya, tayo po ay tayo ang inaayawan ng mga tao doon sa booster, kahit kasi tambak ang ating bakuna dito. Dito po nangyari ang katakot-takot na Pfizer na dumating na sinasabi ng lahat na gusto nila. So nag-respond tayo doon. Humingi tayo ng Pfizer sa DOH at tayo po ay natulungan sa pamamagitan ni Speaker at tayo po ay nabigyan ng katakot-takot na Pfizer vaccine. So yung mga yon sana po samantalahin ng ating mga kababayan na samantalahin natin habang merong ganyan. Kasi hindi po natin alam na baka sa mga susunod na panahon ay hindi na libre yan At baka maging katulad yan na yung sa flu vaccine at saka dun sa anti-pneumonia na bibilhin mo na yan at babayaran. Dahil hindi naman lahat ay mabibigyan yan at maibibigay sa mga tao ng libre. Yung vaccine, ibibigay namin kuminsan na libre sa mga senior citizen, pero definitely hindi yan maibibigay sa lahat ng mga kababayan natin. So habang meron tayong ganito, samantalahin na po natin ito. Dahil sa tingin ko, ay magtatagal yung COVID dito sa ating environment. Meaning, baka po ito ay maging tulad ng flu na kailangan mong maproteksyonan ang sarili mo taon-taon para makaiwas ka sa isang mas grabe na, for example, pneumonia na nagiging dahilan kung bakit nagpapaturok tayo ng anti-flu at saka ng anti-pneumonia. So, yun yung mga nakikita ko na magandang ginagawa ng ating probinsya. Kaya tayo humantong dun sa mga pagkakataon na tayo ay nag-zero sa active cases. So, may latest report ko ngayon sa ating surveillance officer, si Ma'am Michelle Pistin, na ang tingin namin dito sa Buwak ay mukhang local transmission. So meaning, let's cross our fingers na yung pinag-uusapan sa Buwak ay galing lang dito at hindi Omicron. Kasi may mga indication po kaming nakikita na mukhang locally transmitted yung nangyari sa Buwak. And let us hope na yun talaga yung sitwasyon. So, may pinadala po kami ngayon na specimen, 21 specimen from Buwak. Ito po yung mga contact, yung mga na-trace na close contacts noong 5 kaso sa Buwak, At kung ang magpa-positive po dito ay iilan, then makakahinga tayo ng maluwag, At most probably hindi ito variant na galing sa labas na may possibility na Omicron,
So, let's cross our fingers at saka magdasal po tayo na sana ganon yung sitwasyon natin. Yung Buenavista, pinag-aaralan po naming maigi at ang dahilan po kasi dahil talagang may kapamilya, no? Nung una kasi naitanggi pa ito, pero nung nagdig ng information yung mga local health authorities ng Buenavista na pag-alaman na may isang kapamilya na galing sa labas sa Metro Manila. Presently, nagko-conduct ng contact tracing doon at ipapadala po namin yung specimen doon at titingnan ng maayos yung profile, no? At i-report namin sa inyo sa mga darating na panahon kung ito po ay may posibilidad na Omicron variant or hindi. So patuloy po tayong mag-ingat, no? At i-practice yung health protocol na pinapaulit-ulit namin at magpabakuna na po tayong lahat, no? Para naman po makahinga na tayo ng maluwag dito sa sitwasyon natin sa COVID-19. Apo, Doc, balikan po natin yung sa vaccination status. Gaano na nga po ulit yung mga nabakunahan sa panig naman po ng mga senior citizens, sa ating mga lolo at lola? Kasi yan po yung paulit-ulit na binabanggit at pinapakiusap sa atin ng regional office na tulungan po ang ating provincial health office as well as our PIDOHO na hikayatin ng ating mga senior citizen dahil sila po yung masyadong vulnerable para sa sakit na ito, Doc. Yung sa senior citizen, sandali nawala sa pangko. Yung senior citizen, no, na Opo, at habang hinahanap po ni Dr. Caballes yung datos para naman po sa mga nabakunahan sa sektor ng mga senior citizen, aalamin din, tatanungin din po natin kay Dr. Caballes sapagkat nabanggit niya kanina na medyo malayo pa para doon, para ma-achieve natin yung tinatawag na herd immunity. Kaya aalamin natin kay Dr. Caballes, kailan kaya nila tinitingnan sa panig ng PHO, kailan kaya nila tinitingnan na ma-achieve ito pong herd immunity na dati ay nakaset para sa 70% na ayon sa kanya ay pinag-aaralan na gawin na itong 80%. So, alamin din natin kay Dr. Caballes kung ano ang time frame nila o hanggang kailan yung time frame nila para naman ma-achieve na natin na tuluyan kahit yung 70% na mga mabakunahan sa probinsya. Okay, yung sa senior citizen ay ang nabakunahan pa lang, yung fully vaccinated to ay 52.57%. So meron po tayong nabakunahan na 15,242. At ang population ng senior, no, is 28,993. So meron pa po tayong mga a little over 13,000, no, mga 13,700 na tao pa senior citizen ang dapat na mapabakunahan. Ang isa pang sektor na medyo delayed tayo, no, ay yung so-called indigent population. Ito yung indigent population, ibig sabihin ito yung mga mga natitirang population sa mga kabaranggayan, no? Na I would say na walang kakayahan na pumunta sa iba't ibang mga vaccination sites. At ito naman ay nag-responde na lahat, no, yung health sector, na nagbabara-barangay na kami actually. Yung mga tao na yung mga vaccinator na mismo ang pumupunta sa kabaranggayan para ma-address natin to. Kasi napakababa noong malaki-laki ang habulin natin dito, no? Mga 30,000 plus pa, 34,000 to be exact. Yung hahabulin natin sa indigent population. Oo. Yung ibang sektor naman, medyo maayos na tayo. So, medyo malaki pa ang hahabulin natin para ma-reach
yung so-called herd immunity. Doc, dun po sa mga indigent population, hindi po ba maaaring irekomenda sa atin pong mga local chief executive officer as well as sa ating gobernador na yung at the same time sa mga national agencies na nagbibigay ng mga ayuda at intervention kagaya po sa DOLE, na yung mga magjo-join o yung bibigyan nila ng pagkakataon na makasali o mapabilang doon sa DOLE Tupad, ay dapat yun ay lahat ay bakunado na, Doc? Para naman matulungan naman po ang ating health sector na tuluyang ma-achieve at mapataas yung bilang noong mga kailangang mabakunahan sa kanilang sektor. Actually, magandang suggestion yan. At I think yan ay nag-attempt na ang iba't ibang bayan at I know yung provincial government ginawa na yan. Na yung mga sa DOLE Tupad ay pinapakiusapan doon nila, kasi nga nire-recognize pa rin ng ating mga opisyales yung right na voluntary kasi yung vaccination. So medyo binabalansi pa rin nila yan, pero I think magandang suggestion yan na dapat yung kukunin sa mga susunod na engagement dun sa mga ganitong uri ng ayuda ay kailangan incorporate na yung vaccination program. Meaning, yung exactly yung sinabi mo, na bago tanggapin yung isang tao para sa mga ganitong hanap buhay or assistance, ay dapat bakunado. Kasabay siyempre nito, yung paliwanag tulad nung ginagawa ko ngayon, na ito naman ay hindi para kung saan kundi para sa proteksyon ng tao na binabakunahan. Kasi ang tingin ko pa rin, sobrang laki ng impluensya ng fake news sa isipan ng ating mga kababayan. Especially those sa mga hindi nakakarinig ng mga informasyon na sinasabi natin ngayon. Kaya nga kami, kahit na anong busy namin, ay talagang nagbibigay po ako ng oras tulad ngayon, para sa informasyon mga tulad nito. At kami nagkapasalamat sa iyo, Myong, sa patuloy na pag-accommodate sa aming mga request na tulad nito. Opo. Doc, dun sa tanong naman natin kanina, kailan naman natin tinitingnan na dapat ma-achieve na natin? Hindi man itong 80% na binabanggit nyo, bagkus ayong nauna na sabi nga ni Poy target na 70% para sa herd immunity sa probinsya. Okay. Kung yung rate ng vaccination na ay maduduplicate natin in the past yung last week yung month ng December, actually yung first 2 weeks ng December, medyo umangat talaga tayo ng vaccination rate doon, kung maduduplicate natin yon, then probably before the end ng quarter dapat tapos na tayo dun sa herd immunity. Pero yung capacity kasi natin sa pagbabakuna ay okay na ready ang lahat. As a matter of fact, nag-augment pa ang provincial government dyan. Nag-organize kami sa PHO ng halos 4-5 team na nag-a-assist sa bawat munisipyo for that purpose. So kung maduduplicate natin yan before the end of March, then okay na tayo. Actually, pinipilit nga ni Governor na sana ang marching order sa amin is by end of December last year, dapat okay na tayo. At kami naman ay nag-responde dun sa marching order na yan. Pero ang naging problema talaga, at hindi natin masisisi yung health force ng buong probinsya, that would include yung mga municipal health officers, ay talagang ang problema yung mga tao na mismo na ayaw magpabakuna. So, sana patuloy tayong mag-advocate. Hindi na lang yung mga health sector, kundi tayo mga individual na Marinduqueño, yung mga nabakunahan na ho.
i-try natin i-share yung experience natin dun sa maayos na sitwasyon after noong mabakunahan tayo, no? Para naman mas maraming nakakadinig ng actual experiences natin. Kasi kung minsan, yung fake news ang nangingibabaw yung takot na yung takot pa rin na kapag binakunahan ka, magiging zombie ka, mamamatay ka after so many months kapag nabakunahan ka. Yung bakuna, maraming side effects sa katawan mo. Kwan po yun kalokohan yun may mga side effect tayong nakikita, pero hindi po mga grabe yung mga side effect. As a matter of fact, dun sa dami ng nabakunahan natin, thousands, hundreds of thousands na ang nabakunahan natin, ay wala namang nangyari at walang namatay. Actually, sa Marinduque. Opo. So, doon pa lang, kita natin yung kahalagahan noong bakuna. Kita natin na yung mga namatay sa Marinduque sa COVID, ay karamihan doon is unvaccinated. 96% yung, no? Kumbaga siyam doon sa 10 namatay, walang bakuna. Opo. Diba? So, doon pa lang dapat mag-rally ng lahat na dapat tulungan tayong lahat na mabakunahan ang lahat ng tao dito sa probinsya. Tama po yun, Doc. At sana naman, hindi na maulit yung nangyayari ngayon na pagbalik sa alert level 3 dyan sa NCR dahil meron ding marching order, ang kanila pong mga mayors doon na at nakapaloob din sa IATF guidelines na hindi pwedeng lumabas yung mga hindi bakunado, ang maliban na lamang kung sila ay bibili ng mga pagkain. Pero kung ikaw ay bakunado, pwede kang lumabas ng tahanan. Kaya malaki yung mga benepisyo kung kayo po ay mga bakunado. Kaya yun po ang patuloy din na paalaala at panawagan sa ating mga kababayan na tulungan po ang ating pamahalaan nga po na sa ganito pong mga pagkakataon dahil at the end of the day, tayo din naman po ang naapektuhan. Doc, nabanggit mo kanina na kahapon ay nagkaroon nga po ng executive meeting ang kayo po together with our dear governor. Kailan po kaya yon inaasahan nyo, sinasabi po nyo na executive order na ilalabas at baka pwede nyo po kaming pahapyawan? Ano po yung inyong naging suggestion para sa ating mahal na gobernador patungkol naman po sa dito po sa dapat natin pang gawin na paglaban dahil nga po sa banta pa rin ng COVID-19 at mas malala pa itong Omicron dahil sa Metro Manila sumipa pa sa mas mataas na ang bilang ng mga naging aktibong kaso nitong nakalipas na holiday season. Okay, so maganda naman yung naging resulta kahapon. Actually, tinanong lahat isa-isa ni Gov yung mga municipal health officers at ang kinalabasan ng decision ay isang consensus decision ng lahat, kumbaga. So, ayaw kong pangunahan yung mga provision na ilalabas ni Governor pero magpapahapya ako ng general picture noong executive order. So, number one, patuloy tayong maghihigpit doon sa pagpapauwi ng mga tao na especially yung mga hindi residente ng Marinduque, no? At patuloy nating hihigpitan yon sa pamamagitan ng kung hindi naman talaga importante yung pag-uwi mo at ang pupuntahan mo lang dito ay para magbakasyon at hindi ka taga Marinduque talaga, ay ina-advise namin na wag mo na munang ituloy yung iyong bakasyon dito sa Marinduque habang may ganito tayong sitwasyon, no? Especially kung ang panggagalingan mo ay ibang lugar, no? So, yung testing sa ating mga pantalan, no? Ay patuloy nating gagawin
especially dun sa mga tao na manggagaling dun sa mga alert level 3. So pinangungunahan ito ng NCR. Ngayong umaga, naglabas ng ilang mga probinsya, no, sa mga karatig na probinsya ng NCR na nag-positive na rin, no? Nag-level 3 na rin. I think Rizal, Bulacan, at mga iba pa na nabanggit. So, bottom line, puprotektahan ng provincial government, no? At ng lahat ng 6 na municipal government ang mga kababayan natin dito sa Marinduque, no? So, having said that, na maghihigpit tayo, pili tayong gumagawa ng paraan para within the locality, provided na hindi nga tayo papasukan ng mga Omicron variant na ganyan, no? Ay unti-unti nating i-open din naman yung ekonomiya ng province. Kasi para mabigyan naman ng pagkakataon lahat na makapaghanap buhay na. Kasi masyadong mahirap yung buhay ng naranasan natin, ano? Kasi halos magdadalawang taon na ito, no? Yung ganitong sitwasyon natin. So yun yung generally yung napag-usapan doon is principal doon sa mga provision ay protection para sa ating mga kababayan. Opo. And Doc, panghuling katanungan lamang po, ano po ba yung pagkakaiba nung St. Thomas na mararanasan na kapag tinamaan ng isang individual ng Omicron, ito po ba'y kaparehas lamang nung St. Thomas na nararanasan naman po kapag tinamaan ng isang tao ng COVID-19? Okay. So, sa mga pag-aaral, no, na ginawa, at ito ay nakikita rin naman dito sa Pilipinas, no, yung Omicron is parang tunay na flu. Na ang manifestation is sobrang sakit ng ulo, masakit yung mga pangangatawan, yung kasukasuan, yung simptomas na nawawalan ng panlasa at pangamoy, hindi ito karakteristik ng Omicron. Karamihan dun sa mga simptomas, dun sa mga nagpositibo, ay may mga pangamoy at may mga panglasa. Ang very prominent ay yung sakit ng ulo at sakit ng katawan, no? Yung lagnat ay nandun pa rin, pero marami sa Omicron ang walang fever. Ang manifestasyon yung parang trangkaso talaga na nararanasan natin, no? So yun ang kaibahan. At ang maganda naman dun sa, I don't know, no? Maganda in a sense na yung Omicron ay nag-i-stay lang sa upper airway. Meaning, ito rin yung dahilan kung bakit medyo mabilis manghawa yung isang pasyente na may na positibo sa Omicron. Kasi nag-i-stay yung virus at nilo-load niya ng tons of viruses yung upper airway. Nasa ilong at saka nandun sa mga bronchos lang. Yung upper portion ng ating lungs, no? Wala mismo dun sa lung tissue. Hindi tulad ito ng wild type, yung unang variant at yung Delta, na ang tinatamaan ay talagang yung ating lungs mismo. That meaning to say, yung manifestation ng Omicron is milder, no? Pero hindi natin ito pwedeng ipangwalang bahala dahil nga mabilis yung hawahan. Yun ang isang problema sa Omicron, eh. Mild ang presentation niya, especially dun sa mga vaccinated. Pero ang hawahan medyo mabilis. Yun yung ayaw natin, eh, yung hawahan. Kasi habang nagpapalipat-lipat yung virus, may possibility na mag-mutate siya. At habang nag-mutate siya, hindi natin alam kung yung mutation ay milder
ang masama nito, kapag nag-mutate, hinayaan nating mag-mutate ito ng matagal, baka dumating tayo dun sa punto na yung mutation ay maging mas mabagsik yung mutant, no, na magiging resulta ng mutation. Mas mabagsik na variant, and therefore mas matindi yung tama. At ang isa pang kinakatakutan natin dito ay ma-bypass noong variant na yon yung vaccine na tinuturok sa atin. So actually, yun yung worry ng lahat kung bakit kahit na mild yung presentation ng Omicron, ay nagkukumahog lahat na ma-address yan, ano? Para naman totally mawala na sa population, sa environment, no? Yung variant na matindi sa COVID. Doc, tuloy-tuloy pa rin po ba ang pagbibigay natin ng booster shot para dun sa mga nabakunahan naman Yes, totoo yun, no? Ang isa pa, ina-encourage na namin yung mga dapat magpa-booster na magpa-booster shot na tayong lahat, no? May sufficient tayong may sufficient tayong vaccine sa ngayon na naka-deploy na sa iba't ibang bayan, no? Meron pang natitira dito sa PHO na kung hihingi ulit yung mga municipal health offices ay naka-ready naman naming ibigay, no? May mga activities pa rin kami na gagawin, no? This week at sa mga harating araw, tutulong pa rin ulit kami, no, sa pagbababakuna. Sa matter of fact, may ilang barangay na kaming naka-schedule para puntahan ng Provincial Health Office para mapabilis, no, yung ating pagdating dun sa so-called herd immunity. Alright. Maraming salamat po, Dr. Gerardo Caballes, ang ating Provincial Health Officer, sa napakahusay at napakagandang pagpapaliwanag. Muli po, yan po ang tinig ni Dr. Gerardo Caballes mula po sa PHO. Baka may nais pa po kayong ipaabot at batiin nyo na rin, Doc, ng isang manigong bagong taon ang ating mga kababayan na sana ay tuluyan na nga po nating mapagtagumpayan ang laban kontra COVID-19. Okay. Unang-una, Myong, no? Nagpapasalamat kami sa iyo at sa iyong programa sa patuloy na pag-accommodate, no, dito sa iyong programa para maiparating namin yung mga informasyon tulad na nabanggit ko kanina. Pangalawa, binabati ko po ang lahat, no, ng ating mga nakikinig sa atin, ang mga kababayan natin dito sa Marinduque, yung mga nasa ibang lugar, no, outside Marinduque, ng isang mapagpala at very hopeful na bagong taon 2022. Hopeful in a sense na sana po at sa pamamagitan ng pagtutulungan nating lahat ay matulungan natin sa ating probinsya yung COVID-19 at hopefully sa buong Pilipinas at sa buong mundo para bumalik na kahit papano sa ating normal na gawain at buhay at ang ating pong mga kababayan at mga tao dito sa ating mahal na bansa. So, ganun din po dun sa ating mga kababayan na nakikinig sa nasa iba't ibang bansa, tayo po ay mag-ingat, no? At patuloy na gawin at sumunod dun sa mga health advices, mga advices sa ating mga health experts kung saan man po tayo nandun. Dahil ako po ay naniniwala na ang intensyon ng lahat ay para naman sa kabutihan at kaayusan ng ating mga sarili, no? At pagkatapos po, wag po tayong maniwala sa mga fake news na unfortunately patuloy na sumusunod po sa atin sa mga social media at paniwalaan natin yung ating mga health experts. Pang-apat po ay ina-assure ko po ang lahat na ang municipal government at ang provincial government ng Marinduque ay ginagawa po ang lahat, no? Para po maibsan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan
at patuloy po kaming nagsisikap para ma-reach natin yung sufficienteng bilang ng nabakunahan para ma-reach natin yung herd immunity para naman po sa ganon ay maprotektahan lahat ang mga tao dito sa ating mahal na probinsya. So, yun lang ho at maraming salamat ulit sa iyo, Myong, at Happy New Year sa ating mga tagapakinig dito sa iyo programa. Maraming salamat po, Dr. Gerardo Caballes, ang ating Provincial Health Officer. At yan din po, pasalamat din sa atin naman pong PESU officer na si Miss Michelle Festin at sa lahat po ng bumubuo dyan naman po sa Provincial Health Office. Gayon din po sa atin namang kasama sa Provincial Department of Health sa panguna po ng kanilang PIDOHO officer na si Dr. Rowena Rachel Garcia o Dr. Rachel Rowena Garcia. At gayon din po ang programa pong ito ay inihahatid naman sa atin ng SMART at ng PLDT. Maraming salamat po kay Ate Ninay Festintan sa patuloy na pagsuporta at pagpapaabot ng kanyang mahalagang sabi nga po ay tulong para sa ating mga programa. At pasalamatan ko na rin po ang ilan sa ating mga kapamilya at mga kalalawigan na nagpaabot ng regalo at pagsuporta sa inyong lingkod sa nakalipas po na holiday na Christmas and New Year. Thank you so much po kay Bukal Tet Caballes. Yan. Gayon din kay Bukal Jojo Leba, kay Mayor Army de la Cruz Carrion ng Bayan ng Buwak, kay Governor Presbitero Velasco Jr., of course, sa Balar, sa pangunguna naman ni Ate Lori Uy at kay Kuya John Uy. Sino pa ba? Of course, kina Kabayang Ricky Sadiwa Saher, kina Kabayang Rowena Sato Soto o Soto Sato, sa Toto Noel Head and Body Relaxation, sa Water Care, of course, sa Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix, sa panguna naman ni Kabayang Neil Villaruel, and of course, sa Buwak Hotel, sa panguna naman ni Tita Mita Rejano Reyes, of course, kay Tita Maida Narito Lagran, and sa buong pamilya ng sa pangunguna ni Tita Rita at ni Tito Ebing. At sa lahat po ng ating mga partners sa Dream Favor Travel and Tours, sa pangunguna naman nila Tita Susan at Tito Nelson Nase. Of course, ang Marinduqueño Association of the Capital Area na nagpaabot naman ng face mask at mga alcohol sa 6 na bayan, sa 6 na bayan sa lalawigan. Sa lahat po ng mga nakatuwang namin, maraming salamat. Of course, kay PD Roniel Macatol ng Department of Trade and Industry. Of course, hindi natin makakalimutan. Kasama rin natin si Penro Aimee Diaz ng Department of Environment and Natural Resources, Marinduque. Sa ating mga giliw na mga tagapanood, kay Ate Lori Licop. Sino-sino pa ba yung mga program? Of course, sa ating may bago na pala tayong provincial director ng Philippine National Police Marinduque Police Provincial Office. Nakalimutan ko yung pangalan. Parang si PD Melchor ata. So, congratulations at welcome po sa Marinduque. Hayaan niyo po't kakapanayamin natin yan sa mga susunod na araw. And thank you so much sa atin naman pong dating PD ng lalawigan sa PNP, si PD Bilon, Antonio Bilon. Maraming salamat sa pagsiservisyo at paglilingkod. Gayon din kay Dr. Tito Rejano. Sino-sino pa ba yung ating mga nakasama sa
tropa sa pangunguna ni Police Captain Van Constantino ng Torrijos, sa Kalutang sa pangunguna naman ni Sir Elmer Manalo, and of course sa Chiapa sa pangunguna naman ng kanila ngayong sino ba ang officer in charge, acting municipal police officer ng bayan ng Buwak ngayon, nakalimutan ko na. Ay basta ang host nila dyan ay di si Ma'am Pereda. Maraming salamat sa The Service and Advocacy of PNP Buwak in Action. Sana ituloy-tuloy po ang inyong programa. Napakahalaga po niya na makapag-disseminate tayo ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Sino-sino pa baga? Of course, ang Lynn Angeles on board. Hi, Bukal Lynn Angeles. Maraming salamat sa regalo po ninyo sa team at talagang tuwang-tuwa ang ating mga kasama dito sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency. Sino-sino? Baka may nakalimutan tayo. Ano pa ba yung mga programa natin? Bukal Jojo, sana magtuloy-tuloy at sa ating mga kababayan naman na nanonood ngayon, kay Elena Arellano Rodelas, kay George Aquivera Olympia, sa lahat po ng ating mga naging guest nitong nakalipas na taon. Salamat po sa pagsama sa amin at sana po ay marami pa tayong mga kababayan at mga programang mailatag sa taong ito, sa taong 2022, para naman po makapaghatid tayo ng komprehensibo, tama, sapat na balita para sa ating mga kababayan. Gayun din kay Kabayang Edmundo Montenegro Malpal ng Bayan ng Mugpog. Baka may nais pasalamatan ang ating ang ating director Mark Cesar Ola, o sa lahat ng mga sumuporta sa kanila namang programa sa All About Youth. Sana ay marami pang kabataan na mahikayat at maging kabahagi ng kanilang programa sa taong ito. Of course, kay Gerson Mendez, kay Arsenio Salamat. Si Arsenio Salamat baga ay katipan ni Veronica Salamat. Joke lamang po mga kababayan. Salamat po sa inyo. Of course, ang The Hurt, headed by their president, si Kier. Ano pa ba? At sino-sino pa ba ang ating mga nais pasalamatan? Si Hana. Ang Press Be With You, of course, the Governor's Hour sa radyo natin Buwak at radyo natin Santa Cruz. Of course, ang Radyo Kamalindig, si DJ Yash, Yurika Pearl Gapelango, Soberano. Of course, ang radyo natin Santa Cruz, headed by their station manager, Rick Pielago, at si DJ Sunshine. Sa atin naman pong kasama, kabahagi sa radyo natin Buwak 105.7 FM, ang kanilang station manager, na si of course si Walter Hidalgo, at sa ating kaibigan, masugid nating kaibigan at best friend natin, ang best friend ng bayan, si DJ San. Sino-sino pa ba? Ang rami pa nating mga naging katuwang of course si Jose Leo Logdat na nandyan ngayon ata sa Europa. Ang rami nating mga programa kung ating babalikan sa lahat ng mga sumuporta nitong nakalipas na taong 2021 sa Philippine Information Agency Marinduque at sa Marinduque News Network. Sana po'y madagdagan pa ito ngayong taon para naman po tuloy-tuloy ang ating serbisyo publiko. O yung mga nanonood sa aking personal Facebook account, kay Kabayang Rowena Sota Sato, wishing you a wonderful year watching from Japan. Kay Ate Lori Likop, yan, at sa lahat po ng ating mga kababayan, may nakalimutan pa ba tayo? Saan pa? Mga kababayan, saan? Sa JMC, of course. Hi kay sino? Si Ate Claire sa JMC. Of course, sa kay Mayor Antonio Uy at kay Ate Susan Uy ng Bayan ng Santa Cruz. Of course, Marinduque State College, headed by their president, si Dr. Josdado Solueta.
O yung mga kababayan natin na nanonood po ngayon sa ating programa, pwede po kayo magpaabot para mabati at mapasalamatan po namin kayo. At doon sa mga hindi po namin nabanggit, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na. Talagang sino-sino pa baga? Oh, of course, si Bishop Juni Maralit na talagang patuloy ang pagsuporta sa atin. Napakabilis kausap kapag kailangan natin ng mga impormasyon hinggil naman sa update sa simbahan. Nandyan palagi si Bishop Juni Maralit. Magandang tanghali po, DJ. Dapat po magkaisa tayo para sa ikauunlad ng ating mahal na probinsya, sabi ni Kabayang Eleanor Hoben Lakdaw. Of course, sa lahat ng bumubuo dyan sa RCBC Branch Buwak Branch, headed by their manager, si Rodney Pelaez. Yan, at sa lahat ng mga taga-Land Bank, maraming salamat, lalong-lalo na sa mga security guard ng Land Bank. Special shoutout po sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo, mga SG, mga masisipag na mga tricycle driver at mga jeepney driver, sa mga taga-PhilHealth. Oo, lahat ng mga taga-PSA, ang rami, kay JC Lugatok, ang tawa ni Santino Latorena, and kay JC Bombales, sa Dayo, ang rami nating dapat pasalamatan. Of course, 406 route ba yun? Oo, at 460 o 406. O lahat po ng sumuporta sa amin, talagang napakarami po ninyo. Hindi namin mabilang. Sarami. Sana po ay marami pang mga programang dumating sa atin, lalong-lalo na po yung mga programa sa gobyerno. Napakahalaga po niyan. At sana naman ay magtuloy na ang programa ni Mayor Army Carrion, ang Carry On Air, kung sakasakali po. Gayon din, ang sana, sina Tita Betty. Oo, meron pa ba tayong dapat pasalamatan? Nakalimutan natin sa dami. Kung hindi po namin nabanggit, mamaya po, atin po yung papasadahan. Sa lahat po ng aming mga giliw at masusugid na mga tagapanood at tagapakinig sa atin pong programa, sa lahat ng mga programa natin dito sa Philippine Information Agency at sa Marinduque News Network, maraming salamat po sa inyo. Sa DepEd family, of course, headed by their Superintendent, si Dr. Elsie Barrios. Sa Chang Car Wash, of course, kay Chang Aisel. At sa C Family, kay Kuya Barok. Ang rami pala, na ngayon ko lang na-realize, ang dami palang sumuporta sa atin itong nakalipas na mga taon, lalong-lalo na nitong 2021. Sana po ay kaparehas na pagmamahal at suporta ang amin pong matanggap mula sa inyo pa rin, mga kababayan, mga kalalawigan, mga Marinduqueño, mga Kamoryon, ngayong taong 2022. Hangad po namin ang isang maayos na buhay para sa bawat pamilyang Marinduqueño at para sa bawat Pilipino. Of course, kay Ma'am Fina Brual sa Water Care, thank you so much dahil tuloy-tuloy po, sana ay hindi maputol yung pagpapadala sa atin ng libreng tubig, libreng masarap at malinamnam na tubig. Of course, sa ML Buena Vista Branch, sa ML Santa Cruz Branch, sa Cornerstone. Cornerstone? Di ba yan ay agency ng mga artista? Oo, yung aking scriptwriter, nalilito na sa rami. Oo, si Mr. Santino Latorena. Sino-sino? Of course, si Michael Saher at ang kanyang tatay si Toto Saher. Naging, kapartner ang Cornerstone. Baka talagang gustong-gustong maging artista nitong si Mr. Latorena. Of course, sa lahat po ng ating mga MNC Angels family, kay Jason Malalad Hermosa, Mark Ariel Ordeliano, Cathy Pilar, Rosemary Caniete Nite, and of course, kay Hannah Gail Seraspe. Mga nais pasalamatan ng ating mga kasama dito sa aming head ng Finance and Administration, si Mr. Santino Latorena. Sino-sino mga gusto mong pasalamatan? Ang IRAMP. Sino-sino gusto mong pasalamatan, Sarah? Oo, yan. Alright, sa BIR,
sana ay bayaran na naman po ng tax, at sa mga negosyante, renewal na naman po ng ating mga business permits. Of course, kay Speaker Lord Alan Velasco at sa lahat po ng bumubuo sa Congressional District Staff ni Speaker Lord, sina Ate Arlene Reyes at sa kanyang asawa, si Mr. Blair Di Maano, sa accounting, tawag dito, provincial accounting natin, sa treasury, sa GSO. Isa-isahin natin kay Tito Rene Quesada sa GSO. Sa Provincial Tourism Office headed by Kuya Jerry Hamilia, kay Miss Francisca Matimtim, kay Ma'am Grata ng Treasury ba gayon o ng accounting, kay Miss Maricel ng accounting din ba yon, Santino? Sa lahat po ng mga nakatuwang namin, kay Kuya Arnel, napaka-action man ito talaga, sa lahat ng mga nakatulong natin dyan of course, sa DSWD, kay Ma'am Helen Alcoba. Ang dami-rami pala nating dapat pasalamatan, Kaya kunin natin ang napakahalagang pagkakataon na ito para naman pasalamatan at i-recognize natin ang ating mga kababayan, ng ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala, mga lingkod bayan na naging katuwang natin sa nakalipas na taon. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, mga private individual, mga NGO. Kay Kuya Elmer Tan, ang dami, at sa lahat po ng mga sumuporta sa atin, thank you so very much. Of course, sa amin pong regional office headed by our regional director sa Philippine Information Agency Mimaropa, si Ma'am Victoria Mendoza. Sa amin pong information officer sa PIA Mimaropa, Mr. Lindon Plantilla. At sa lahat po ng information center managers sa anim o sa mga lalawigan sa rehiyon ng Mimaropa, at kay Mr. Ace Sapit, kay Mr. JM Victoria, kay Tito Eli Obligacion, ang dami-rami sa lahat ng Mataak family dyan sa Maryland, USA, sa aking Uncle June at Auntie Vilma, kay Uncle Dante, kay John Paul Pedregal, ang dami-rami talaga, sa lahat ng mga sumuporta po, thank you so very much. Oras na po para tayo ay pansamantalang magpaalam. Yung mga nanonood po sa telebisyon, thank you so much. Lagi po kayong tumutok at lagi po kayong magpaabot ng inyong mensahe kay kabayang Seni Lagria sa Mataas na Bayan. Opo, at sa anim na mayors ng atin pong lalawigan, ay maraming salamat po sa inyo. Kay Mayor Victoria Laulim, of course, kay Mayor Libelo ng Mugpog, kay Mayor Nancy Madrigal ng Buena Vista. Sino pa baga ang nakalimutan natin? Kay Mayor Lorna Quinto Velasco ng Torrijos. Ako naman po si Romeo Mataak Jr. sa pangalan po ng aming mga kasama sa Philippine Information Agency. Of course, hindi ko makalimutan si Maki Nardo, si Dominic Olores, si Elezar Zelda, at talagang tuloy-tuloy ang serbisyo niyan sa atin. Kay sa lahat ng mga naging JO, kay Hana Preclaro, kay Provincial Administrator PA Mike Velasco, at ang dami kay Doktora Belia Magturo, thank you so much as well as kay Architect Magturo, sa ating Vice Gobernador Dr. Romulo Bacoro Jr. Nakita ko nag-post na hack daw yung kanyang account, personal account sa Facebook. At sa pangalan pa rin po ng amin namang station manager dito po sa Marinduque News Network, si Mr. Adrian Rosales, at sa aming kasama dito sa amin pong direktor, Direk Mark Cesar Ola, at the same time sa aming head ng Finance and Admin, si Mr. Santino Latorena, sa aming technical, si Mr. Jopit Lumagba, si Carl Angelo Bunyag,
lahat ng aming mga naging provider, mga photographer and videographer, si John Paul Garcia, sino pa? O sina Dominic. Marami pala talaga nating mga nakasama nitong mga nakalipas na mga taon. Kaya ibinabalik po namin sa inyo ang pasasalamat at rekognasyon sa Vice President ng PLDT, si Engineer Shena. Yan, ako naman po si Romeo Mataak Jr., ang inyong Provincial Information Center Officer ng Philippine Information Agency Marinduque. Nagsasabing isang masagana, mapagpala, hitik na bagong taon po sa inyong lahat. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo.